Salamat sa Panginoon sa umagang ito, bagamat medyo madilim sa labas. Kahapon, napakalakas ng ulan. Di ba lang kung naabutan kayo? Pero nung bumuhos ng napakalakas na ulan, ako po ay nasa labas. Kaya talagang nag-zero visibility na sa lakas ng ulan. Hindi ko lang alam dito banda sa Langkaan kasi doon sa may paliparan. Talagang napakalakas ng buhos. But we thank the Lord for His guidance and protection. Nawa sa umagang ito, ay samahan tayo ng Panginoon sa ating pong pag-aaral ng Kanyang salita. Nawa ay buksan ng Panginoon ang puso at isip ng bawat isa sa atin upang maranasan at maintindihan po natin salita ng Diyos. Hello, sound check. Before we start sa ating panibagong Battery charge 95%. pag-aaralan na pangalan ng Panginoon, nais ko lamang pong itanong, sino po dito ang excited na muling makapag-discover o muling makakilala ng panibagong pag-aaral o pangalan ng Diyos? Sino excited? Yung iba parang hindi excited. Parang yung iba ba dito napilitan lang mag-church? Sana hindi po tayo napipilitan mag-church. Sana kagaya ng aking binanggit kanina, every time na tayo po ay pupunta sa church, hindi para kay pastor, hindi para sa barkada, hindi para sa kaibigan. Pupunta tayo sa church para kay Lord. Okay po ba yan? At habang kinikilala natin at inaalam natin ang iba't ibang pangalan ng Panginoon, nawa magkaroon ito ng pagbabago sa ating buhay on how we look at God. In different circumstances, in different situations, iba-iba yung nire-reveal na character ng Diyos. Tama po ba? At nawa sa ilang linggo ng ating pag-aaral, sana naaalala niyo pa yung ibang mga pangalan ng Diyos. Ano? Okay po ba yan? Sige nga, kung meron kayong natatandaan, ano yung pangalan na pinag-aaralan na natin in the past? Jehovah Jireh, fresh na fresh. Last week lang yan Ano ba? Jehovah Olam, ano ba? Elohim, ano ba? El Olam, yes. Ano pa? Wala na? Dami nun. 8 yun, di ba? O, Jimola. El Roy. Diba? Nakakalimutan nyo na. Oseno. So, napakarami na natin napag-aralan. At marami pa tayong pag-aaralan at madidiscover ng pangalan ng Diyos. And this morning, another name na natin pong makikilala mula po sa aklat ng Panginoon. Nandiyan na po sa inyong mga bulletin. The name of the Lord na ating pong pag-uusapan ngayong umaga is Jehovah Makadesh. Or sa iba, ang pwede rin siyang tawagin Mekadishkem. Jehovah Mekadishkem. So medyo mahaba yun. Makadesh na lang. Mas madaling tandaan. So, ang ibig po sabihin niya sa Hebrew language, the original language ng Bible in the Old Testament, is the Lord who sanctifies you. The Lord who makes you holy. Okay lang po ba yung audio natin? Parang medyo matalas, Hello, sir. Gusto niyo ba medyo pababa? Babahan natin. Hello, sound check. Meron yung mga taga-timpla natin. Taga-timpla nga bro. Hello, yan. So, again, the name of the Lord
Jehovah Makadesh, meaning the Lord who sanctifies you or the Lord who makes you holy. And this name of the Lord is found in the book of Leviticus. Yan po yung binasa kanina ng ating Sister Joyce. Basahin po natin muli in Leviticus chapter 20, verse 7 to 8. Sanctify yourselves therefore, and be ye holy, for I am the Lord your God. And ye shall keep my statutes and do them. I am the Lord which sanctifies you. Jehovah Makadesh. Are you familiar with the book of Leviticus? Sino dito nagbabasa ng Bible? Nabasa niyo na ba yung book of Leviticus? Karaniwan ang binabasa natin, Psalms, Proverbs, New Testament. Pag Old Testament, medyo allergic tayo kasi malalalim yung mga kwento, medyo kakaiba, no? So, the book of Leviticus is in the Old Testament, and this book is actually a book full of God's instructions. It's a book of instructions para po sa mga Israelita and also applicable po sa atin. It was during the time of Moses. Ito po ay binigay ng Panginoon after iniligtas sila ng Panginoon sa Egypt. Ayan. And throughout the wilderness, going to Canaan, to the promised land, ipinagkaloob po ng Panginoon ito, mga kautosan na ito. Bukod po doon sa 10 Commandments na ibinigay ng Panginoon, ipinagkaloob din po itong napakaraming kautosan ng Diyos. If I'm not mistaken, nasa mga 300 yan. Tama ba? Napakarami po niyan. And this book of Leviticus, pag binasa niyo po yan, it's full of instruction. Ibinigay ito ng Panginoon, lalo na sa kanyang bayang Israel, para malaman po nila kung paano ba yung nararapat at katanggap-tanggap na pamumuhay sa harapan ng Panginoon. Paano ba sila dapat mabuhay? Paano ba sila dapat gumawa para sa Panginoon? Para malaman nila ano ba yung tama, ano ba yung mali. Okay? Ano ba yung tamang paraan ng pagsamba sa Diyos? O pag-aanay sa Panginoon? Paano ba tayo nag-offer sa Panginoon? So makikita natin yan at pag binasa niyo yung Leviticus, very specific yung mga instructions doon ng Panginoon para sa bayan ng Israel. Mamaya bibigyan ko kayo ng mga examples. So binigay niya itong kautosan para sa bayan ng Israel. And again, the law was given to the Israelites para alam nila ano ang gagawin ko. Pag sa mga ganitong sitwasyon, ano ba dapat? Ano ba yung tama, ano ba yung mali? Ano? And the same thing goes para sa atin. Kapag walang law, kanya-kanya. Tama ba? Kanya-kanya. Pag walang stoplight, di ba? Kanya-kanya ng paso. Magkakagulo. It will be great chaos. Kaya po ibinigay ng Panginoon yung instruction, yung law, para malaman ng tao alin yung tama, alin yung mali. Okay? Kaya nga po yung Bible, ang sabi nga po, the meaning of, ano bang meaning ng Bible? Hindi nga. It's a library. Yeah, library yan. Kasi library is composition of different books. And the Bible is composition of different books. Pero let me give you an acronym. Sabi ko dito, ang ibig sabihin ng Bible is the basic instruction before leaving earth. Bago man lang tayo umalis sa mundong ito, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon yung salita niya para maging instruction sa kung paano dapat mamuhay ang bawat isa Kristiyano. And same thing goes with the Israelites. They were given the book of Leviticus.
Bigyan ko kayo ng mga examples ng kautusan ng Panginoon mula po sa aklat ng Leviticus. Leviticus chapter 1 verse 3, sabi po dito, kung baka ang kanyang handog na susunugin, kailangan ito'y lalaki at walang kapintasan. Verse 9, ngunit dapat muna nilang hugasan ang lamang loob at ang mga paa bago ilagay sa altar. Pagkatapos, ang lahat ng ito'y sama-samang susunugin bilang handog upang ang usok nito'y maging mababong samyo sa akin. In Leviticus chapter 3 verse 1, kung iaalay na handog pangkapayapaan ng isang baka, maging babae o lalaki man, kailangan ito'y walang kapintasan. In verse 6, kung tupa o kambing ang handog pangkapayapaan, maging ito'y lalaki o babae, kailangan ito'y walang kapintasan. In chapter 5 verse 18, magdadala siya sa pari ng isang lalaking tupa na walang kapintasan bilang handog na pambayad sa kasalanan. Itatakda mo ang halaga nito ayon sa halaga ng salapi sa santuaryo. Ito'y ihandog ng pari at patatawarin ang nagkasal. So makikita natin in this few examples na binigay natin that the Lord gives us very specific instructions. Tama po ba? Doon na lang sa pag-aalay di ba? Kailangan ganito. Kailangan hugasan muna yung laman loob. Kailangan itong part na ito. Iaalay, susunugin sa Panginoon. Di ba? Dapat walang kapintasan. No, even pagdating sa mga animal offering sacrifices, makikita natin sa pag-aaral natin in the book of Leviticus, ang gusto ng Panginoon kapag tayo ay naghahandog sa Kanya, hindi po yung tira-tira. Hindi po yung anong tawag na, pinagpilian na. Ang gusto ng Panginoon is yung the best. The best para sa Kanya. Kaya nga sabi doon, di ba, walang kapintasan. Pag sinabing walang kapintasan, ano yan in English? English Bible? Without blemish. No? Malinis sa harapan ng Panginoon para ito'y maging katanggap-tanggap na offering sa Kanya. At marami po tayong mababasa. Dito lang, specific lang sa book of Leviticus, marami tayong mababasang mga kautusan ng Diyos. And siguro kung habang binabasa natin, makikita natin na ang higpit ni Lord. Diba? Napakahigpit ni Lord. No? Lahat ng pinag-uutos niya talagang kailangan sundin. No? Para sa kabayaran ng kapatawaran ng kasalanan, para sa kapayapaan, ganito dapat yung iaalay mo sa Panginoon. So, napakarami niyang instruction. Kasama na dyan yung kanilang pananamit, no? Yung pagpapahalaga at paggalang sa Panginoon every time that they will go to the temple to worship the Lord. Very specific ang Panginoon. Mula panloob hanggang panlabas. Makikita natin yan in the book of Leviticus. Ganoon po ang instruction ng Panginoon. Remember the last time, binanggit ko rin po ito sa inyo, na every time na papasok yung punong pare o yung high priest na tinatawag, every time na siya po ay papasok doon sa tinatawag na Holy of Holies, para po siya ay mag-alay o maghandog sa Panginoon, ito po ay kanyang seryosong pinag-aanda. Talagang mabusisi, talagang kung kailangan niya mag-fasting, magpa-fasting siya. Kailangan niyang maligo ng ilang beses, maliligo siya ng ilang beses. Para lang, pagharap niya sa Panginoon, siya ay katanggap-tanggap. Hindi lang sa pananamit, kundi sa buong kanyang kalooban. Ano? Panloob at panglabas. Inihahanda nitong high priest. Bakit? Diba, nabanggit ko sa inyo, every time na siya ay papasok doon sa tinatawag na Holy of Holies, at mayroong bahid ng kasalanan, ano mangyayari doon sa high priest? Mamamatay. Siya po ay mamamatay. Bakit? Ano ba yung nandoon sa loob ng Holy of Holies? Andoon po yung presensya ng Diyos.
nandoon yung tabernacle, yung Ark of the Covenant. So every time na papasok sila doon at mayroong kasalanan, o may mga pagkakamali silang nagawa, sila po ay pinaparusahan ng Diyos. And in the book of Leviticus, makikita niyo yan. Bawal hawakan yung dugo. Kunyari, may namatay na animal dyan. Bawal hawakan yung dugo niyan. Kasi pag hinawakan mo, ituturing ka na marumi. O ganun po, ganun siya kahigpit. At maging sa buong bayan ng Israel, napaka-specific and napaka-strict ng mga instruction ng Diyos na kailangan nilang seryosohin. Kailangan nilang gawin kung ano yung utos ng Diyos dahil sa oras na sila po ay magkamali, sila po ay paparusahan ng Diyos. Either sila ay mamamatay on the spot o sila ay natatakwil ng Diyos. Let me give you a few examples. Dito po in the book of Leviticus, nagbigay ng example ng Diyos. At ang example ng Panginoon dito ay walang iba kundi ang mga anak ni Aaron. Kilala niyo po si Aaron? Si Aaron po ang unang-unang high priest. Siya po ay kapatid ni Moses. At sa lahi ni Aaron, nagsimula yung mga pare. And kasama po dyan yung mga anak niya na si Nadab at hindi si Yayadab ha, Nadab at si Abihu. Okay? Sila yung dalawang anak ni Aaron. Makikita natin in the book of Leviticus chapter 10 verse 1 and 2. Tignan nyo kung ano yung nangyari dito sa dalawang anak ni Aaron. Because of one mistake. Sa isang pagkakamali na ginawa nila sa pag-uutos ng Diyos, tignan natin ang kaparusahan ng Diyos sa kanila. Basahin natin yung verse 1. Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at si Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso. At pumarap kay Yahweh, ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat. Sapagkat hindi ito iyong inuutos sa kanila ni Yahweh. Ano yung ginawa nila? Gumamit sila ng apoy na hindi nararapat. Siguro, inabad na silang magsilbi ng, yun na lang, may baga, kunin natin. Gamitin natin yan pang handog sa Panginoon. I don't know what happened. But specific ang sinabi ng Panginoon, gumamit sila ng isang bagay na hindi nararapat sa harapan at utos ng Diyos. What happened to them? In verse 2, kaya't mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. You see? Very specific instruction ng Diyos. Very clear ang instruction ng Diyos. Sa isang pagkakamali mo lang, maaaring itong maging kapalit ng buhay. You see what happened to Nadab and Abihu? This is how serious the Lord, our God, is when it comes to His commands. When it comes sa kanyang mga kautusan. Seryoso ang Panginoon. Hindi ka pwede magreklamo sa Panginoon. Hindi mo pwedeng suwayin ang utos ng Diyos. Hindi mo pwedeng ipagwalang bahala ang sinabi ng Diyos. At kailangan mo talaga sundin. Sundin, seryosohin, galangin ang utos ng Diyos. Ayun po ba? Kung anong utos ng Diyos, very specific, yan mismo ang gagawin mo. Kahit na sa tingin mo, maganda naman to. Mukhang okay naman to. Ito na lang. Kahit sa tingin mo okay yon, kahit sa tingin natin, mas maganda siyang option, hindi po pwede. Dahil kahit gaano yan kaganda, kahit gaano ka ganda yung intention mo, kung yan ay taliwas sa salita ng Diyos, yan ay taliwas sa utos ng Diyos, yan po ay kasalanan. Yan po ay pagkakamali laban sa Diyos. Let me give you an example. Remember the story of the Good Samaritan. Alam niyo yung story ng Good Samaritan?
what is our point of view kapag nababasa po natin itong kwento na ito? Grabe naman yung pari na yun. Pari yun eh. Nakita niya nang may nabugbog na tao, dapat tinulungan niya. Dapat, di ba yun ang point of view natin? Tutulungan niya kasi nagagaw buhay na eh. Pero bakit iniwasan niya? Kung aaralin niyo po yung Book of Leviticus, makikita niyo na yun ay mahigpit na pinagbabawal ng Panginoon. Dahil, for example lang hindi naman sinabi na itong pari na ito ay high priest. Kasi maraming pare eh. Hindi naman sinabi na high priest yun. Pero for example, that is the high priest. At he is already on the way papunta ng templo, ng tabernacle. And papasok siya sa Holy of Holies. No? Ibahin natin ang konting senaryo na nangyari. Paano kung tinulungan ng pari yung tao na binugbog, nag-aagaw buhay, at dumadanak ang dugo sa daan? In our point of view bilang tao, okay yun. Yun dapat ang ginawa niya. Tama po ba? Yun dapat ang ginawa niya. Pero kung titignan natin ang utos ng Panginoon, mahigpit na pinag-uutos ng Panginoon, bawal humawak ng dugo. Lalo na kung ikaw ay papasok sa Holy of Holies. Because that is a sin against God. So binigyan ko lang kayo ng konting palaisipan, pero hindi naman ganun talaga yung nangyari. Alam naman natin hindi natin inaano. But binibigyan ko kayo ng ibang point of view doon sa pare. Now maybe that's the reason behind it. But again, I'm not making a conclusion na yun na nga yun. Pero pinapakita lang at tinuturo lang sa atin na napakahigpit ng utos ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na wag. Another example, yung time ni David na ililipat nila yung Ark of the Covenant. Diba? Sabi ni David, kunin niyo yung Ark of the Covenant, lagay niyo sa kaharian ko. Malilipat natin ng Jerusalem. Ang sabi ng Panginoon, ang Ark of the Covenant ay banal. Bawal hawakan. Bawal hawakan yun. Kaya ang ginagawa nila, yung design ng Ark of the Covenant, meron siyang ring sa mga gilid. Kasi doon nila susok-sok yung parang pangbitbit. No? So, bubuhatin nila yung Ark of the Covenant sa pamamagitan ng may mga taong, alam niyo sa Pilipinas, yung, ano tawag dyan? Yung nagbubuhat ng bahay. Bayanihan. So, ganun dapat ang pagbubuhat ng Ark of the Covenant. Sabi ni David, matagal. Sakay niyo sa karwahe. Para mabilis ang travel. Ano nangyari? Habang sila ay pumabiyahe, nalubak. Wala namang simentado pa ng siguro sa panahon nila David. O bihira lang. So dumating yung pagkakataon na nalubak yung karwahe. Yung isa sa mga alagad ni David, nakalimutan ko lang yung pangalan, ay ano ginawa niya? Ginawa niya kasi malalaglag yung Ark of the Covenant without any negative intention. Ginawakan niya yung Ark of the Covenant para lang hindi bumagsak. Kung titignan nyo, iisipin nyo, okay naman yung ginawa niya. Kasi pag nalaglag yun, mawawasan yung Ark of the Covenant, andun yung Ten Commandments Diba? For protection. Pero despite of his good intention, ano nangyari sa kanya? Sa buhay na matay. So makikita natin in the Old Testament, napakaraming kwento. Pag sinabi ng Diyos, gawin mo. So lahat ng dalawang kwento na kinento ko sa inyo, lahat yun namatay. Tama? Let me give you another story. Remember King Saul. King Saul is the first king of Israel. Remember? Diba? Ano nangyari kay King Saul? Bakit siya pinalitan ni David? It's because nung time na inutusan ng Panginoon si King Saul, sabi niya sa kay King Saul, atakihin mo itong Amorites. Amorites ba yun? Atakihin mo itong bansa na ito. Patayin mo lahat. Mula bata hanggang sa pinakamatanda.
Patayin mo lahat kasama ang hari. Lahat ng mga hayop, patayin. Anong ginawa ni King Saul? Hindi niya sinunod ang utos ng Diyos. Iniwan niya yung hari at namili siya ng mga masisiglang mga animals. Ang reason ni King Saul, iaalay niya sa Panginoon itong mga animals na ito. Kaya hindi niya pinatay. The intention is good, but hindi niya sinunod ang specific instruction ng Diyos. And because of that, siya po ay itinakwil ng Diyos at pinalitan ni David. Ganito po kaseryoso ang Panginoon. Kapag nagbigay siya ng instruction, sundin mo. Dahil pag hindi mo sinunod, sabi niya, mata lang, walang latay. Pero sa Panginoon, kahit mata, tupok ng apoy. Di ba? Wala matitira eh. Ganon katindi ang Panginoon. Bigyan ko pa kayo ng ibang example ng mga utos ng Panginoon. And itong mga examples na bibigay ko, alam ko medyo controversial to. Lalo na even in the Christian community. But it is found in the book of Leviticus. Let me share that to you. Sabi dito, bawal ang pagkain ng baboy. Bakit? Sino dito hanggang ngayon hindi kumakain ng baboy? Bukod sa may mga high blood. Sabi po dito in the book of Leviticus 11:7, ang baboy, biyak ang kuko. Biyak na ang kuko, ngunit hindi naman ngumumuya ng pagkain mula sa sikmura. Kaya hindi ito dapat kainin. So may specific instruction ng Panginoon na yung mga hayop, yung mga apat ang paa na nasa paligid, yung mga farm animals, basta ang kanyang kuko ay biyak. Katulad nga ng baboy, ng kabayo, yan ay pwedeng kainin. Pero very specific ang Panginoon na hindi naman lahat ng biyak ng kuko ay pwede mong kainin. At kasama na nga dyan yung baboy. So sabi dyan, bawal kainin ng baboy. So, tinignan ko bakit nga ba? Ano ba yung dahilan behind it? Bakit ba pinagbabawal ng Panginoon sa panahon ni Moses ang pagkain ng baboy? At very specific ito sa salita ng Diyos. Na bagamat biyak ang kuko ng baboy, hindi ito pwedeng kainin katulad ng usa, ng kambing, ng tupa. Yung mga yun pwedeng kainin. It was allowed by God to eat. Sabi, itong usa, kambing, tupa, and yung mga katulad nila, ay mayroong 4 na bahagi ng tiyan. Meron daw yan 4 na bahagi na kung saan, every time na sila po ay kumakain ng damo, kagaya ng tupa, yung unang nguyak niyan, nilulunok nila yan. Mapupunta po yan sa isang part ng stomach. At pag sila po ay nakapagpahinga na, or ginutom na ulit, kukunin po ulit yung pagkain na yon, at yun ay ulit munguyain. Hanggang sa makuha nila yung pinaka-nutrients na kailangan ng katawan nila. Mumuyain nila yon. Hanggang sa lahat yon, ma-digest nila ng maayos. Unlike kapag mga baboy, or aso, pusa, di ba kumakain din naman ng damo yan? Unlike them, walang partition yung stomach nila. Kapag kinain nila kagaya ng tao, diretso sa, alam niyo na, sa imbakan. So, ganun ang proseso ng stomach ng baboy. At naiiwan lang sa tiyan. Hindi siya nadadigest ng maayos. And there was a verse na sinabi nga, if we're gonna illustrate yung katulad ng salita ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, hindi yan dapat babasahin mo lang isang beses, akala mo na, digest mo na lahat yung message ng Panginoon by just simply reading it one time. Ang salita ng Diyos, kailangan balik-balikan mo para manamnam mo yung pinaka-nutrients, yung sustansya ng salita ng Diyos. Katulad ng pagkain ng mga tupa. So,
these are illustration, pero ganun po yung isa sa napakahalagang lesson na pwede natin makuha dyan. Ano? Pangalawa, na napakahigpit na instruction din ni Lord, bawal ang pagkain ng dugo. Sino dito kumakain ng dinuguan? Na may puto. Sabi po sa Leviticus chapter 17 verse 10, ang sino mang kumain ng dugo ay kapupuutan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan. So very specific, bawal kumain ng dugo. Kaya maraming mga religious group, even until now, hindi po sila kumakain ng dugo. Because it's a clear instruction in the book of Leviticus na bawal. Ano po? The question is, bakit nga ba ito pinagbawal ng Diyos? The following verse 11, sabi dyan, sapagkat ang buhay ay nasa dugo, at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang patnubos ng inyong buhay. So ginagamit iyon as an offering to the Lord. Kaya nga bawal din silang umawak nun pagka sila mag-offer sa Lord. Kasi marumi yun. You know? At ginagamit yun pang-alay sa Panginoon. Isa ito sa mga requirements ni Lord. Mahalaga po ito. Dahil ang pag-aalay ng animals, mga dugo sa panahon nila Moses, it's a foreshadowing of the death of the Lord Jesus Christ. It foreshadows kung ano yung mangyayari. No? Pinapakita sa panahon ni Moses na kailangan nilang gawin ito para sila ay malinis sa kanilang mga kasalanan, para sila ay patawarin ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Sa atin naman, sa panahon natin, dumating na ang Panginoong Hesus. Ano? Siya na po yung naging, anong tawag dyan? Sacrifice or offering to the Lord. The blood of Christ that was shed on the cross, yun na po yung naging kabayaran sa ating mga kasalanan. So makikita nyo po, pag binasa nyo yung chapter 19 ng Leviticus, napakarami po dyan na mga instructions ni Lord. At makaka-relate tayo. Mabuti na lang sa panahon natin, we are no longer under the law. Sabi ko nga, at pinag-aralan natin the book of Romans, we are no longer under the law, but we are now under grace. Ibig sabihin, kung hindi dahil sa grasya ng Diyos, hanggang ngayon, required pa rin tayong mag-alay ng hayop sa Diyos para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Eh ngayon, dahil nga tinubos na tayo ng Panginoong Jesus, nagbayad na siya ng mga kasalanan natin, kaya ngayon, pwede na tayo mag-unreport, mag-samgyup, pwede na magtinubuan na may puto. Ano? Kasi hindi na required yun ngayon. Dahil nga, si Jesus na yun eh. Binayaran na ni Jesus yun. Tinubos na ng Panginoon yun. And we are now under grace. Bagamat nakakakain na tayo ng baboy at dinuguan, pero alam naman natin may side effect pa rin yan. Hindi ba rin naman healthy yan? Tama? Yung may mga hypertension, iwas na sa pork. Pag nagsamgyup, beef na lang po ako. Bawal na sa pork. Ganun na, di ba? So may impact pa rin naman sa ating katawan physically. Now, how is this related to our message this morning? Because again, the name that we are studying right now is Jehovah Makadesh. It means the Lord who sanctifies you, or the Lord who makes you holy. Allow me to extend a bit sa oras po natin dahil medyo mahaba po ito. Pero nais natin mabigyan ng linaw ang bagay na ito para sa ating pamumuhay. Ano po? Nais ng Panginoon na tayo ay maging malinis at banal sa Kanyang harapan. Binigay niya ang kautusan hindi dahil KJ si Lord, hindi dahil boring si Lord,
Binigay niya ang kautusan para ito ay ating sundin, para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kailangan nating sundin ang anumang utos ng Diyos, umiwas sa kasalanan upang tayo po ay maging banal. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, di ba, kinanta natin kanina, you are holy. Because the Lord is holy. Let me read some verses here. Leviticus chapter 11 verse 45. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako'y banal. Leviticus 19:2, sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Leviticus 27, ilaan ninyo sa akin ang inyong sarili at magpakabanal kayo sapagkat ako si Yahweh ang inyong Diyos. In Leviticus 20:26, magpakabanal kayo sapagkat ako si Yahweh ay banal. Kayo'y pinili ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin. So makikita natin the Lord is telling each and every one of us, magpakabanal tayo. Dahil ako, ang iyong Diyos, ay banal. And it was even quoted by the Apostle Peter in 1 Peter chapter 1 verse 15. Sabi niya dito, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, the Apostle Paul is quoting the verse in the book of Leviticus. Magpakabanal kayo sapagkat ako banal. God is holy, therefore we are to be holy. Amen po ba mga kapatid? Dahil banal ang Diyos, ay dapat lang na tayo ay maging banal. Tayong mga nananampalataya sa Diyos ay dapat magpakabanal. Kung nais nating pumunta sa kaharian ng Diyos, gusto niyo pumunta sa langit? Kailangan tayo po ay katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, dapat tayo ay banal. At para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos, anong kailangan natin gawin? Sundin ang utos ng Diyos. Dahil hanggat sumusuway tayo sa kautusan ng Diyos, nakakagawa tayo ng pagkakamali at kasalanan laban sa Diyos. Remember Adam and Eve? Bakit sila pinalaya sa Garden of Eden? Because they disobeyed the command of God. Diba? Sumuway sila sa utos ng Diyos Napakasimple lang ang utos ng Diyos. Huwag mong kakainin ng bunga, ng puno, ng good and evil. Anong ginawa? Kinain pa rin. And because of that, disobedience to the command of the Lord, to the instructions of the Lord, sila po ay pinalayas. Now, paano natin gagawin ito, mga kapatid? Sino dito ang banal na? Meron ba sa atin ang banal na? Meron bang holy sa atin? So paano tayo magiging banal sa harapan ng Diyos? Araw-araw nakakagawa tayo ng kasalanan. Habang nakaupo ka ngayon, nagkakasala ka na sa Diyos. Tama ba? Parang naman ni Pastor. Lunch time. O habang nakikinig ka, kung ano iniisip mo. Yung kasalanan sa Diyos ka. Habang nakikinig ka, iniisip mo yung nangutang sa'yo. Si Mars. Diba? Yung mga naagrabyado sa'yo, iniisip mo, bihira ng kapit tayo. Nagkakasala na kagad tayo sa Panginoon while we are just sitting and listening to the preaching of the Word. Tama mo ba? So paano tayo magiging banal? Bibinata na si Pastor. Para tayo magiging banal. Kasi ang sabi din ng salita ng Diyos in Romans 3:23, ayon sa nasusulat, walang matuwid, walang kahit isa. Even me as a pastor,
Hindi ko pwedeng sabihin banal ako. Dahil lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo ay makasalanan. Walang matuwid. Walang katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Kahit isa. Kung lahat tayo hindi matuwid, lahat tayo makasalanan, ano ibig sabihin? Hindi tayo pwedeng pumunta sa langit. Dahil hindi pwedeng pagsamahin ng putik sa dikolor. Tama ba? Hindi pwedeng pagsamahin ng kabanalan at kasalanan. Dahil Diyos ay banal, dapat tayo ay maging banal. Para tayo makapasok sa Kanyang kaharian. Kaya ba natin maging banal? Ang tanong, kaya nyo? Kaya ba natin maging banal? So paano tayo magiging banal? Sagutin po natin ito. Paano tayo magiging holy? Anong paraan ang ating dapat gawin? Jehovah Makadesh is teaching us that He is the Lord who sanctifies us. He is the Lord who cleanses us. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan para po tayo ay maging banal. Sa anong paraan? Jehovah Makadesh. He cleanses us through Christ. Through Jesus Christ. Wala nang ibang paraan para po tayo ay maging banal sa harapan ng Diyos at katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Yesus lamang. Through Jesus Christ alone. Solus Christus. Diba? Sa pamamagitan lang ni Jesus. Hindi sa pamamagitan ng church, hindi sa pamamagitan ng pastor, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Amen po ba? Hebrews chapter 10 verse 10, sabi po dito, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, sino sumunod? Si Jesus. Tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat. Dahil inihandog ni Jesus Christ ang kanyang sarili, siya ay namatay para sa atin through the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. We were made blameless, without blemish, and we are now acceptable to the Lord because of the Lord Jesus Christ. Amen? Kung sa panahon ni Moses, every time na sila ay magkakasala laban sa Diyos, kinakailangan nilang malinis, maligo, kailangan magsuot ng puti. Pagpasok sa templo, kailangan mag-alay ng may mga toro, kambing. Grabe yung mga ino-offer nila sa Panginoon, ano? Sa panahon natin, magkano isang kambing? Pero sa panahon nila Moses, kailangan mong ialay yan. Kung gusto mong patawarin ka ng Diyos sa kasalanan mo, ialay mo isang toro, isang kambing. Saan ka maghahanap ng toro sa Pilipinas? But in our time, we are so blessed dahil wala na tayong kailangan gawin, kundi magtiwala sa Panginoong Jesus. Amen? Ang maganda pa dito sa verse na to, napakalinaw na sinabi ng Diyos, iyon ay sapat na. Hello? Mga kapatid, yung ginawang sacrifice ni Jesus on the cross, sapat na. Ano ibig sabihin? Hindi mo na kailangan magpapako sa krus. Hindi mo na kailangan pag Holy Week, magpenitensya. Hindi mo na kailangan maglakad ng kilometro para ikaw ay patawarin ng Panginoon sa kasalanan mo. Simply by having a relationship with the Lord Jesus Christ, you are already forgiven of your sins. Kaya mga kapatid, kung nais natin maging ganap at banal sa harapan ng Panginoon, wala kang kailangan gawin kundi magkaroon ng relationship sa Diyos through the Lord Jesus Christ. Hindi mo na kailangan gumawa ng maraming kabaitan or maraming kung ano-ano dahil sapat na ang ginawa ni Jesus. The question is,
Do you have Jesus in your lives right now? Have you already accepted Christ in your life? Amen. Dapat makita sa buhay natin na talagang tinanggap natin si Jesus. 1 John chapter 1 verse 7, sabi dito, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya sa nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa. At ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Lahat ng ating kasalanan, napakalinaw, nilinis na ng Diyos. I mentioned this before. Our past sins, present sins, and future sins. Ibig sabihin, kahit yung mga kasalanan hindi mo pa ginagawa, lahat yung pinatawad na ng Diyos. Amen? Ganon kabuti ang Diyos. That's how gracious the Lord God is. And we can be holy through the Lord Jesus Christ. Pangalawa, Jehovah Makadesh. He transforms us daily. Habang tayo po ay naririto sa mundong ito, mga kapatid, kahit nasa atin ang Panginoong Hesus, pwede na nating sabihin, banal na tayo. Tama? Kasi nasa atin na si Jesus. Pag tinanong tayo, holy ka ba? Yes. Bakit? The Lord Jesus is in me. But the question here is, paano? Paano natin may papakita sa mundo na tayo ay banal na? Kung araw-araw nakakagawa pa tayo ng kasalanan. Darating kaya sa punto na hindi na tayo makakagawa ng kasalanan? Tingin nyo? Hindi. Bakit? At lahat tayo guilty. Kahit matagal na tayo naglilingkod, kahit matagal na tayong Kristiyano, kahit nga mga pastor na, nagkakasala pa rin sa Panginoon. Tama? Kahit na binayaran na ng Diyos, ni Jesus, ang ating mga kasalanan, pero dahil tayo po ay nandito pa sa mundong ito, hanggat ang kaluluwa at ang espiritu natin ay namamahay sa katawang panlupa, tayo po ay magkakasala at magkakasala laban sa Diyos. Bakit? Kasi nandun pa rin yung tukso ng kaaway. Okay? Tinutokso pa rin tayo ng kaaway. O, matulog ka habang nagpipreach yung pastor. Mag-cellphone ka habang nagpipreach yung pastor. Diba? Tinutokso tayo ng kaaway because nandito pa tayo sa flesh. Dahil ang katawang panlupa, dahil ang katawan na ito, basahin natin ito. Your flesh doesn't care about eternity. Walang pakialam yan kung saan ka mapunta. Mapunta ka sa impyerno o sa langit. It doesn't matter. Bakit? Kasi yung earthly body natin, pag namatay tayo, saan ang pupunta? Sa lupa. Uuurin. Diba? Magiging abo. Magiging pataba sa lupa. O saan mapupunta yung katawan mo? Wala na. It's the end of your physical body. Kaya yung katawan natin, walang pakialam yan sa heaven or sa hell. Ang pakialam lang yan, yung desire niya. Na habang nasa katawan niya tayo, o nasa katawan tayo na ito, ang gusto lang yan, yung masaya sa flesh. Sabi nga dito in 1 John chapter 2 verse 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalang sa buhay, ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. The lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Ito yung gusto ng katawan natin. Tama mo ba? Kaya kahit Kristiyano ka na, hindi maiiwasan. Gusto ko yung cellphone ni kapatid. Ang ganda ng camera. Kahit Kristiyano na tayo, matutokso pa rin tayo. Diba? Minsan, mga naka-e-Bible, o yung mga naka-e-Bible dyan, kunyari, e-Bible lang tinicheck. Pastor, isang verse. Uy, dyan si Kumari ah.
Nawala na doon sa e-Bible eh. Napunta na sa Facebook, sa Messenger. No, kasi nandun yung tukso ng kaaway. Kaya I prefer you bring your physical Bible. Diba? Lahat kayo dapat meron na kasi binigyan ko na kayo ng mga Bible. Diba? Dapat dala niyo yung mga Bible. Ito, ang daming Bible doon. No? You need to bring your physical Bible kasi temptation yung cellphone eh. Kasi yan ang gusto ng katawan. Ayaw makinig sa salita ng Diyos, gusto makinig sa social media. Kaya mga kapatid, sa araw-araw na tayo ay nabubuhay sa mundong ito, araw-araw din po tayo nagkakasala sa Panginoon. Pero araw-araw din po tayo binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon para ayusin ang ating buhay. Para itama yung ating mga pagkakamali. Kaya huwag po natin sayangin ang araw. Huwag po natin sayangin ang buhay natin. Kung nagkamali ka hapon, ayusin natin ngayon. Ang 2 Corinthians chapter 3:18, sabi dito, at ngayong naalis na ang talumbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Ano ibig sabihin? Hanggang tayo'y maging katulad niyang banal. Napakaganda nitong verse na ito. Sinasabi lamang dito na kung tayo ay talagang na kay Kristo na. If the Lord Jesus Christ is really in us, kasi madaling sabihin, tinanggap ko na si Jesus. But the question is, nagre-reflect ba ito sa buhay mo? The question is, nakikita ba ito sa ating, sabi niya ano? Ang kaluwalhatian, ang dinigdig sa ating mga mukha. Tignan mo ang katabi mo. Amen? Makikita at mararamdaman ba ng mga tao sa paligid natin kung talagang tayo ay na kay Kristo na? Alam mo yung, anong tawag dyan? Vibes ba yan? Good vibes ba yan? Yung first time mo lang nakita, pero iba yung aura. Karisma, no? Parang ganyan. Sana pag tayo bilang mga Kristiyan na tumanggap na kay Kristo, every time na may mga kasalumuha tayo, may mga ka-fellowship tayo na bagong kakilala, sana yung maging aura natin ay Christian to. No? Sana unang tingin, Christian to, sigurado. Tama? Christian yan. Hindi yung unang tingin sa'yo, sa Satanas. Diba? Dapat pagtingin na sa'yo, nararamdaman na nakikita yung aura ng Diyos. Yung imahe ng Diyos sa'yo, nagre-reflect yung kabutihan ng pag-ibig ng Diyos. Diba? Yun dapat ang makita sa atin, hindi yung paglabas natin ng church, anak ka naman ng ano eh. Diba? Naririnig, nakikita ng ibang tao. Pag nasa church, Holy of Holies. Diba? Paglabas ng church, halimaw pa lang. Dapat po hindi ganun ang buhay ko siya. Kaya dapat araw-araw, binabago tayo ng Diyos. Araw-araw, binabago tayo ng Diyos. Di ba ang mga nagpapaganda ng katawan? Sino mga nagpapaganda ng katawan dito? Patingin yan. Si Coach. Nagpapaganda daw ng katawan. Di ba pag nagpapaganda ka ng katawan, hindi pwedeng linggo-linggo lang ang gym. Tama? Kasi pag linggo-linggo lang ang gym, ano mangyayari sa'yo? Wala. Tapos magagalit ka. Wala namang silbi ang gym na yan eh. Wala namang improvement nakikita eh. Tingin ako ng tingin sa salamin. Malaki pa rin tiyak ko. Paano gaganda katawan mo? Sa loob ng isang linggo, isang beses ka lang mag-gym. Tapos 30 minutes lang, treadmill. Diba? Tapos paglabas mo ng gym, Jollibee, McDo, KFC, Samgyup, di ba? Ganyan yung mga joke na yun eh. Nakikita kong memes eh. Tara, jogging tayo.
Pagkatapos mag-jogging, pansit canton. Di ba? Total, na-burn naman yung fats. Okay lang. Balik natin. Sa buhay Kristyano mga kapatid, hindi po pwedeng ganon. Kapag hindi po tayo consistent na talagang ginagawa natin yung pagbabago sa buhay natin araw-araw, walang magbabago. Kahit na linggo-linggo ka umating sa church, walang magbabago sa'yo. Hindi mo pwedeng sisihin si Pastor. Pastor, 3 taon na ako sa church mo, hindi pa rin ako nagbabago. Hindi ko kasalanan yun. Kasalanan mo yun. Bakit? Isang linggo ka na, isang linggo ka na pumupunta sa church, tulog ka pa. Paano ka magbabago? Di ba? Pag yung message ng Panginoon patama sa'yo, umiilag ka. Hindi ako yun. Si ano yun eh. Alam mo yun, naalala ko yung isang pastor. Sabi niya, pag pupunta kayo sa church, ang goal nyo, dapat tamaan kayo ng message. Yan ang goal nyo. Hindi para patamaan kayo ni pastor ha. Ang goal nyo, dapat, gusto ko Lord, tamaan ako sa mensahe mo ngayong umaga. Kasi pag hindi ka tinamaan ng message ni Lord, walang magbabago sa buhay. Diba? Kahit buhat ka ng buhat ng barbell, kung mali yung paraan, hindi tama ang posisyon, hindi tama yung weights, sayang. Nakuha niyo po mga kapatid? And every day, hindi lang araw ng linggo, it must be every day gagawin at gagawin po natin. Sabi nga, di ba? Sa salita ng Panginoon, we must meditate on His words day and night. Hindi lang araw ng linggo, saka nabubuksan ang Bible. It must be morning, evening. Ganun yun. Kung talagang gusto mong bagong buhay mo, you must be consistent. Philippians chapter 2 verse 12, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noon, ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunuri ngayong ako'y malayo na. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Pagsikapan po natin mga kapatid. Ito po ang pakiusap ni Pablo sa bawat isang Kristiyano. Kahit isang mensahe lang ang mapakinggan mo, kung yan ay pinagsisikapan mo sa buhay mo, tinalo mo pa ang isang taong nakikinig ng salita ng Diyos nang walang pagbabago. It must be an effort coming from us na talagang babaguhin ako ni Lord. Babaguhin ako ni Lord. Jehovah, number 3. Jehovah Makadesh, He set us apart. Diba? Ganda nung kanta kanina, Rain, Fire, Fire. We are to set apart. Dahil nga tayo po ng mga tumanggap na sa Panginoon, dapat hindi na po tayo katulad ng sanlibutan. Tama po ba? Would you agree? Dapat hindi na tayo katulad ng mundo. Dapat tayo ay set apart from this world. Kung ang mundo nito mahilig sa mga party, dapat tayo bilang mga Kristiyano, ano dapat ang hilig natin? Fellowship. Bible study. Kung ang gusto ng mundo, mga brand new gadgets, dapat ang gusto na natin, brand new Bible. Amen? Ni minsan ba naisip niyo na bumili ng Bible na mamahalin? Diba? Iniisip natin, gusto natin bumili ng brand new na cellphone. Pero naisip pa natin brand new Bible. Yung naka-leather, yung may zipper. Diba? Yung pagbukas mo, talagang parang ayaw mo nang malukot. Kasi ang mahal, 5,000. Sana ganun din tayo pagdating sa Panginoon. Nag-i-invest din tayo, lalo na sa salita ng Diyos. Kung ang gusto ng mundo, puro travel, dapat tayo maging gusto natin, evangelism. Yan ay maging travel natin, ano? Nakakarating ka naman kung saan habang namimigay ka ng gospel talks. Ano, I want to challenge the adults. Bakit?
Nakikita niyo ba yung mga pinupost ko? Na yung mga kabataan, yung mga Sunday schooler natin, namimigay ng tracts. How about the adults? Kailan kayo mamimigay ng tracts? Kailan kayo mag-share ng gospel? Nakakatuwa yung mga bata. Dahil naging ano na sa kanila yon. Naging sistema na nila that every Sunday, kasama sila sa amin sa outreach, mamimigay kami ng tracts. Siyempre, wala pa sila doon sa point na nakakapag-share na ng gospel. But that's the start. Napakalaking bagay po. Kung ang gusto ng mundo, inuman, dapat ang gusto natin, discipleship. Hindi na inuman. Inuman na ng kape. Wala si brother dun, ano? Wala tayong mga taga-timpla ng kape. So dapat nag-iiba na yung perspective, nag-iiba na yung gusto natin sa buhay. Kasi we are already set apart from this world. Hindi na tayo sa mundo, kundi sa Panginoon na tayo. Sabi dito, Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Kapag ipinagkatiwala natin ang buhay natin sa Panginoon, napakaganda ng salita na ito. If we will just let God change us, diba? Pag hinayaan natin ng Diyos na baguhin tayo, magagawa natin yung kabutihan na nais ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Yung sabi ng Panginoon, mahalin mo yung kaaway mo. Bilang tao, ang hirap niyan. Pero kung hinahayaan mo ang Panginoon na baguhin ka, magiging madali na mahalin yung kaaway mo. Because it's not you. It's God. Tama ko ba? Ipagkatiwala natin sa Diyos. Hayaan natin sa Diyos, Lord, I surrender all. Kasi pag sinabi mo I surrender all, walang reservation. Lord, I surrender all of this, not this. Lahat surrender sa Panginoon. Hanggat di mo hinahayaan si Kristo na kumino sa buhay mo, hindi mo mararanasan ang ganap at tunay na pagbabago sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Kahit ilang taon ka ng Kristiyano, kung wala pa rin submission sa Panginoon, wala. Tumatanda ka lang na paurong. Tama? Ephesians chapter 2 verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, nalilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ang purpose ni Lord sa atin ay gawin ang mga bagay na mabuti na naaayon sa Kanyang harapan. At hindi natin magagawa ang purpose na ito ng Diyos kung hindi tayo magpapasako sa Kanya. As we end, mga kapatid, the question I want to leave you this morning, am I allowing God to sanctify my life? Hinahayaan niyo ba si Lord na linisin ang buhay niyo? Dahil kung talagang nais nating maging banal sa harapan ng Diyos, katulad ng paglilinis ng ginto. Nakita na kayo ng ginto? Siguro naman, ano? Kahit sa picture lang. Pero yung unang itsura ng ginto, nakita na kayo? Ito, itsura ng ginto. Pag nakuha nyo sa mga river, yan ang itsura niyan. Yung iba dyan, marumi. Makikita nyo, may bahid pa ng dumi. Di ba? Yan ang ginto. Pero para maging ginto yan, nakagamit-gamit sa Panginoon, kailangan niyang dumaan sa matinding paglilinis. Anong paglilinis ang ginagawa sa ginto? Pinapadaan sa apoy. See? Habang dumadaan sa apoy, hinuhulma yan ng Panginoon. Hinuhulma ng Panginoon. Para maging
pure gold. Hindi mo yung store, ha? Pure na gold. Okay? Para po maging ganyan, kailangan dumaan sa apoy, kailangan dumaan sa pagpukpok ng Diyos, at pag naging ganito na yan, maaari na siyang gamitin ng Diyos. Maaari na siyang maging alas. Nakagamit-gamit para sa akin. Amen po ba? But it's not gonna happen if we will not let God take over our lives. And if we will let God take in control of our lives, tandaan niyo mga kapatid, kapag ginayaan natin ang Panginoon na siyang kumilos sa buhay natin, ito yung pinakamasakit na part when it comes to purification. Di ba? Masakit yung pinapadaan ka sa apoy. Masakit yung minamartirilyo ka. Tama? Bakit? Kasi kailangan mangyari yun eh. Hindi ka magiging pure at hindi ka magiging kagamit-gamit sa Lord hanggat merong mali sa buhay mo. Kaya expect that God will allow you to grow through fire. Expect that God will allow you to go through hammering para mabago yung buhay. Aalisin ni Lord yung mga pangit mong ugali. Masakit yun. Aalisin ni Lord yung minsan, tinatanggal ni Lord yung trabaho natin para makita natin ang Diyos ang nagpo-provide. Ano? Minsan, may mga bagay talaga na inaalis ang Diyos sa buhay. Minsan yung health. Na huwag naman sana umabot sa ganung punto na aalisin ni Lord yung health natin. Para lang makita natin na kailangan mo dumaan dyan. And there are times that the Lord will remove people from your lives. May kailangan alisin si Lord sa buhay natin dahil hindi sila good influence. Na masakit. Pag dinaan tayo ng Panginoon sa apoy at sa pukpok ng mga sitwasyon sa buhay natin, because that's how it is. That's how it is. That's how the Lord is gonna refine us to a pure gold.